Kabanata 261. Ngumiti si Edwin at tumungo. Pagkatapos ay mangyaring magpahinga, Mr. Graham. Pupunta ulit ako bukas. Umalis na siya pagkatapos nun. Tumingin si Benjamin sa pinto, pagkatapos ay sa direksyon ng banyo bago sinabing, wala na siya, kaya lumabas ka na. Nakaramdam ng awkward si Erisa na kanina pa naghihintay sa loob ng restroom matapos niyang marinig ang sinabi ni Benjamin. Binuksan niya ang pinto at sinilip ang lugar. Hindi siya lumabas ng banyo hanggat hindi niya natitiyak na wala na si Edwin. Mamaling ang tingin ni Benjamin sa babaeng umaasal na parang magnanakaw. Siya scoffed. Sumilip muna si Erisa bago nagmadaling kumuha ng damit. Pagkatapos noon, tumakbo siya pabalik sa banyo para magpalit. Sinaman ng tingin ni Benjamin ang kanyang nakalantad na mga binti bago niya inilipat ang tingin sa dokumentong dala niya. Sa kabila noon, hindi niya mapigil ang isipin kung gaano siya kaganda, at iyon ang ikinairita niya. Hello! Pumasok sina Kingsley at Sean sa silid at nakita kung paano itinapon ni Benjamin ang dokumento sa pagkabigo. Napansin din nila ang pagkunot ng noo niya. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Benjamin. Baka sa kanyang gwapong mukha ang liwanag na nakasisilaw, at halatang ayaw niyang naroon sila. Naparito kami para bisitahin ka. Sagot ni Kingsley habang nakangisi. Hindi niya alintana ang kakilakilabot na ugali ni Benjamin. Kinawayan pa niya ang hapunan na kasama niya at sinabing, at nagdala kami ng hapunan. Umasim ang ekspresyon ni Benjamin nang madetect ng kanyang ilong ang amoy ng yulang. Ngumiti si Kingsley bilang tugon sa titig ni Benjamin. Lumakad ang una sa sopa at binuksan ang kahon na parang may death wish. Naamoy lobster ang buong lugar. Umiling si Sean habang nakangisi. Man, na si Kingsley ay dapat na may death wish. Nagpa-check up ang batihing doktor kay Benjamin bago nagkomento, mukhang gumagaling ka na. Dapat maayos na ang lahat bukas. Hindi ka na nangangati ha. Tumingin si Benjamin at sumagot, hindi na. Tumango si Sean bago umupo sa tabi ni Kingsley. Akala ko nandito si Erisa. Nasaan siya? Nagpapalit ng damit si Erisa noon, ngunit may narinig siyang nag-uusap at nahulaan niya kung sino ang mga bisita. Kaya naman, lumabas siya ng banyo. Sabay na tumalikod sina Kingsley at Sean. Nagningning ang kanilang mga mata. Sumipol pa ng malakas si Kingsley at nagkomento, hello, beautiful. Bahagyang namula si Erisa, ngunit kalaunan ay kumalma siya at binati ang mga lalaki. Nandito ba kayo para makita kung ano ang kalagayan ni Mr. Graham? Sinadya ni na Kingsley at Sean na hindi pinansin ang masamang tingin at mga babala ni Benjamin. Ngumiti sila, at sinabi ng isa sa kanila, nandito kami para ipaghanda ka ng hapunan para pasayahin ka. Kung tutusin, kailangan mo siyang alagaan, para alam namin na naging mahirap. Halika, kumain ka ng lobster. Bahagyang umawang ang labi ni Erisa. Katutubo niyang ibinaling ang atensyon sa lalaki sa kama at napansin kung paano ito mukhang galit na galit. May death wish ba sila? Hindi ako makapaniwalang nilalamon nila ang mga yulang, sa harap mismo ni Benjamin. Siguradong ginagawa nila ito para matapakan ang paa ni Benjamin dahil wala siyang maaanghang ngayon. Halika na, dapat tayong maghukay habang mainit. Masama ang lasa kapag lumamig na. At maaari mong huwag pansinin si Benjamin. Hindi naman siya mahilig sa lobster Mabait at magiliw si Kingsley habang sinenyasan si Erisa na tumungo. Literal siyang naglaway ng maamoy niya ang masarap na aroma. Nang maglakad siya, nakita niyang punong-puno ng delicacy ang mesa. Ang dami niyong binili na pagkain. Oo, natural lang. Hindi ito magiging kasiya siya kung hindi tayo makakain ng buo. Halika na, dito, isuot mo ang mga disposable gloves. Tinanggap ni Erisa ang gloves mula kay Kingsley at isinuot ito bago siya umupo. Gusto mo ba ng beer? Tanong ni Sean habang binubuksan ang isang lata ng beer para sa sarili. Papasayata ako, pero sige na kayo. Hindi ko kayang alagaan ang pasyente kung lasing ako. Iniskan ni Erisa ang mga pinggan at nakita ang tinapay. Tila iyon lang ang makakain ni Benjamin. Lumingon siya at nakita kung paano nagngangalit si Benjamin. Nagudyok yun sa kanya na maingat na magtanong, gusto mo ba ng tinapay? Napaiwas ng tingin si Benjamin at kinuha ang dokumentong inihagis niya sa gilid kanina. Mariing nakatikom ang mga lobby niya sa mga oras na iyon. Ang malamig na balikat ni Benjamin ang nagtulak kay Erisa na ibalik ang atensyon sa pagkain. Napangiti sina Kingsley at Sean nang makita nila kung paano nag-interact ang mag-asawa. So, paano na, Erisa? Maganda ba? Kinain ni Kingsley ang ilang yulang. Ang maanghang na sensasyon ay lalong kapanapanabik. Oo,
Ito ay, salamat Mr. Bailey at Mr. Watts, sa hapunan, magalang na sagot ni Erisa. Nako, hindi na kailangang maging magalang. May kagustuhan ka ba sa pagkain? Maaari mong ipaalam sa amin, at dadalhin namin ito para sa iyo sa susunod na pagkakataon. Napangiti si Sean. Ang kanyang tingin ay kumikinang na may bakas ng kalokohan sa likod ng kanyang salamin. Maganda yan, sagot ni Erisa habang nakangiti at tinatanggal ang shell ng yulang. Erisa York, biglang ungol ni Benjamin. Kabanata 262. Lumingon si Erisa at nagtanong, ano iyon? Nauuhaw ako. Hindi man lang tumingin si Benjamin, at naka-poker face siya sa buong oras. Okay, tahan na. Mabilis na tinanggal ni Erisa ang kanyang guwantes para ibuhos si Benjamin ng isang basong tubig at iniabot ito sa kanya. Pakainin mo ako, reklamo ni Benjamin nang makita siyang naglakad palayo kaagad pagkatapos ibaba ang baso. Natigilan si Erisa nang marinig iyon, ngunit tumungo pa rin siya at pinakain si Benjamin. Ingat, medyo mainit, paalala ni Erisa. Hinay pa ng kaunti ni Benjamin ang maligamgam na tubig bago ito hinigop. Sinaman sila ng tingin ni Kingsley. Hindi niya napigil ang tumawa. Hey boss, akala ko may ordinaryong allergic reaction ka, kaya bakit kailangan mo siyang pakainin? Oh my gosh, paanong hindi ko napansin na tuso pala ang lalaki? Natawa rin si Sean kay Benjamin. Akala ng dating sok, siguradong nag-e-enjoy si Benjamin ngayon. Kung pwede lang kunan ng litrato para ipakita sa kanya kung gaano siya katanga ngayon. Oy, itigil mo na ang pagpapakita ng pagmamahal mo. Umirap si Benjamin bago nagreklamo, kahit na ang lahat ng pagkain, hindi pa rin kayo umiimik. Nagkatinginan sina Kingsley at Sean at nakita nila ang saya sa mga mata ng isa't isa. Nakakatwiran lang iyan. Halos kulang ang pagkain dito para gawin iyon. Tumawa ng malakas si Kingsley para lang mapasailalim sa balat ni Benjamin. Gayunpaman, kung alam ng una kung paano gagantay ang huli. Well, sabihin na lang natin na mas gugustuhin ni Kingsley na tumahimik kaysa tumapak sa paa ni Benjamin. Walang sapat na pagkain, ha? Sabi ni Benjamin. Pinalapit niya ang kanyang bodyguard at inutusan, bumili ka ng 100 servings ng yulang. Itapon ang mga batang lalaki sa bulubundukin kung hindi nila matapos kainin ang mga yulang. Ang partikular na bulubundukin na tinutukoy ni Benjamin ay madilim at nakakatakot sa gabi. Mariing umawang ang lobby ni Kingsley. Tila nagalit siya nang sabihin niyang, Boss, hindi naman kailangan, di ba? Napatingin si Benjamin sa kanyang bodyguard at agad na pinaandar ang huli. Si Sean, na tahimik sa buong panahon, ay naging isang inosenteng tagamasid na kinaladkad sa gulo. Iyon ang nagtulak sa kanya na sipin si Kingsley sa binti. Benjamin, wala na ba ako dito? Ibig sabihin, ako ang nagligtas sa iyo, kung tutuusin. Ang pagbanggit lamang ng pangyayaring iyon ay nagdilim na ang ekspresyon ni Benjamin. Awkward na sagot ni Sean. Hindi na niya hinintay na sagutin ni Benjamin ang kanyang tanong at mabilis na sinabing, sa isip-isip, kakain na lang ako. 100 servings, nangangahulugan iyon na ang bawat isa sa kanila ay kailangang makatapos ng 50 servings bawat isa. Nakita ni Erisa kung gaano kaguluhan ang mga lalaki, at nadama niya ang simpatiya sa kanila. Hence, she said, huwag na tayong mag-order ng napakaraming servings. Sayang naman kung hindi nila maubos lahat ng pagkain. Siya ay maingat at malambot kapag siya ay nakikipag-usap sa isang masungit na bata. Dapat ba siyang makipagkulitin sa iba ng ganoon? Gutom ka rin ba? Tanong ni Benjamin sa tono na nagpapakitang hindi siya nanggugulo. Habang nagsasalita siya, inilipat niya ang kanyang nakakatakot na kalmadong tingin sa kanya. Na-shot si Erisa agad. Wala siyang intensyon na pilitin siyang kumain ng labas na masusuka siya. Ang bawat serving ay humigit kumulang 2.5 kilo, kaya 100 servings ang kabuuan ay humigit kumulang 25 kilo. Sina Sean at Kingsley ay kailangang kumain ng mahigit 12 kilo ng yulang bawat isa. Naaawa na tinitigan ni Erisa ang mga lalaki, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita o humingi ng awa para sa kanila. Pagkatapos niyang pakainin si Benjamin ng tubig, umupo siya sa tabi ng mga lalaki at ngumiti. Tara, kumain ka na. Bakit hindi kayo nag-e-enjoy ng mga lalaki? Tanong ni Erisa. Hindi salamat. Mamaya na tayo kakain, sagot ni Kingsley na may mahinang ngiti. Hindi natin mauubos lahat ng lobster kung kakain tayo ngayon. Darn it, we totally misjudged the situation and shouldn't have messed with Benjamin. Pinagsisihan ni Sean ang kanyang desisyon na dumaan din, alam ko na.
Hindi si Benjamin ang uri na hahayaan kaming makawala sa panggugulo sa kanya. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dapat may extra ka mamaya. Hoy, paano mo ako sisisihin? Ikaw ang nagbayad para sa lahat ng pagkain na ito, kaya huwag mong ipit sa akin ang krimen. Pupunta tayo ng 50-50. Giit ni Kingsley habang nakatitig kay Sean. Napahagik at si Erisa sa nakita bago niya ipinagpatuloy ang pagsubo ng yulang at tinapay. Si Kingsley at Sean naman ay walang magawa kundi ang tumangala sa inggit habang masayang kumakain. Napatingin si Benjamin. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang maliit at mapanlinlang na ngiti. Ha, masaya bang kumain ng buong puso sa harap ko? Well, pagkatapos ay ililibre kita sa lahat ng pagkain sa mundo. Makalipas ang halos 10 minuto, maraming bodyguard ang pumasok sa silid na may dalang 100 servings ng lobster at inilagay ito sa harap ni na Kingsley at Sean. Mabango lalo ang pagkain. Mr. Watts, Mr. Bailey. Narito ang iyong mga lobster. Sinaman ng tingin ni na Kingsley at Sean ang mga bodyguard. Sige, kumain ka na. Dumating sa kanila ang malupit na boses ni Benjamin at agad silang nagsimulang kumain. Ma'am, mabuti naman. Tama, ang sarap. Noong una, ang dalawang lalaki ay gutom at nagawa nilang kumain ng tig-10 serving. Kahit noon pa ay hindi pa sila nakontento at patuloy na kumakain. Kabanata 263. Makalipas ang 30 minuto, nag-iwas ng tingin ang dalawa. Sa kasamaang palad, sinusubaybayan ng mga bodyguard, at pinipilit sila ni Benjamin. Napilitan ang dalawang lalaki na ipagpatuloy ang pagtutulak ng pagkain sa kanilang lalamunan. Umabot sa puntong nag-retch si Kingsley at kinailangang tumakbo sa banyo para samuka. Hindi ako makapaniwala na kumain ako ng napakaraming lobster kaya nagsuka ako. Umalangaw ang masamang boses ni Benjamin sa sandaling iyon. Dahil nagsuka siya, bumili ka pa para makabawi. Binilang ng mga bodyguard ang dami ng servings na nakainan ni Kingsley. Pagkatapos noon, nagmamadali silang lumabas para bumili ng eksaktong bilang ng mga servings. Seryoso, sabi ni Kingsley. Medyo namutla siya at natakot, ngunit inalis ni Benjamin ang malamig niyang tingin. Patawarin mo kami, boss. Hindi talaga natin matatapos lahat, pakiusap ni Kingsley na nakapuppy eyes habang nakatitig kay Benjamin. Kung gayon, maaari kang magpalipis ng gabi sa ilang, sagot ni Benjamin. Nanginginig si Kingsley. Napakalupit na tao. Fine, fine. Kakain na ako. Walang choice si Kingsley kundi aminin ang pagkatalo. Umupo ulit siya at nagpatuloy sa pagkain. Medyo naduduwal din si Sean. Na may katuturan. Hindi alintana kung gaano kasarap ang isang bagay, anumang bagay ay magiging kakilakilabot pagkatapos kumain ng ganoong karaming mga servings. Nakita ni Sean kung paano pinarusahan ni Benjamin si Kingsley, kaya walang paraan na magagalaw man lang si Sean. Kung may balak man siyang magtungo sa banyo at magsuka, wala na ito ngayon. Sumama ang pakiramdam ni Erisa nang makitang nakakakilabot ang mga itsura ng mga lalaki. Ang mga shell ng lobster ay nakatambak sa sulok. Parehong nasa impyerno sina Kingsley at Sean sa sandaling iyon. Pakiramdam ko ay habang kumakain sila, mas marami ang natitira. Hindi na ako makakain. Hindi na kinaya ni Sean. Hindi naman siya nagsuka, pero napakaraming servings ang kanyang kinain kaya isang himala na hindi nasira ng maanghang na pagkain ang panlasa niya. Higit pa riyan, ang kanyang tiyan ay nakaramdam ng katawa-tawang blood. Hindi naging mabuti si Kingsley. Maaaring naisuka niya ang lahat kanina, ngunit nagkaroon siya ng disgusto para sa mga lobster na nakaupo sa harap niya. Para sa kanya, ang mga lobster na iyon ay mas masahol pa kaysa sa magdamag na sushi. Kaya naman, siya ay nasa bingit ng desperasyon nang makita niya ang mga bodyguard na bumalik kasama ang mga lobster. Paano kung magpalipis na lang tayo ng gabi sa ilang? Bulong ni Kingsley para talakayin ang bagay kay Sean. Napatingin si Sean kay Kingsley, pagkatapos ay kay Benjamin. May isang taong gumagawa ng ilang dokumento noong panahong iyon. Si Erisa naman ay pumasok na sa banyo para maglaban ng damit. Ibinalik ni Sean ang kanyang atensyon sa 20 o higit pang serving ng yulang na nakaupo sa kanyang harapan. Nagsukat siya sa loob at nag-iisip kung maaari pa niyang ipagpatuloy ang pagkain. Dapat ay mabuti para sa kanya na kumain ng ilang higit pang mga servings, ngunit ang pagtatapos ng lahat ay medyo isang hamon. Mr. Watts, Mr. Bailey, magdamag ba kayong dalawa sa ilang? Tanong ng bodyguard habang nakatitig sa mga lalaki. Oh, hawakan mo ang iyong mga kabayo. Single ni Kingsley habang nakatitig. Ngumisi ang bodyguard bilang tugon at tumabi. Nakayuko ang ulo niya habang ginagawa iyon.
Sina Kingsley at Sean naman ay napasandal sa sandalan at nahirapang magdesisyon. Gusto nilang sumuko, ngunit kinasusuklaman nila ang ideyang iyon. Pagkatapos ng lahat, walang sinasabi kung anong mga ligaw na hayop ang kanilang makakaharap sa ilang. Ang masamang balita ay hindi nila natapos ang pagkain ng lahat. Sipin sila at iwanan sila sa ilang. Tapos na ang oras, kaya inutusan ni Benjamin ang kanyang mga bodyguard. Nakunin ang mga lalaki. Boss, pwede ba tayong pumunta sa ibang lugar? Tanong ni Kingsley habang nakatingin sa labas ng bintana, takot ako sa dilim. Hindi, sagot ni Benjamin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paraang nagpapalam sa mga lalaki na walang puwang para sa negosasyon. Erisa, pakiusap ni Kingsley. Nabaling na ang atensyon niya sa restroom nang sumigaw siya, pero hindi alam ni Erisa na tinatawag siya nito. Sa katunayan, hindi niya alam ang sitwasyon hanggang sa mag-hover si Kingsley sa labas ng banyo at humiling, Erisa, tulungan mo kaming magsalita ng maayos kay boss, pwede. Ang dilim dyan sa labas. Nilingga ni Erisa si Kingsley. Medyo nagulat siya, at medyo natuwa nang magtanong siya, teka, takot ka ba sa dilim? Awkward nang umiti si Kingsley. Sipin sila palabas, utos ni Benjamin sa tinig na may bahid ng sama ng loob. Nagmamadaling lumapit ang mga bodyguard para hilahin si Kingsley palabas ng kwarto. Ni hindi man lang nila siya binigyan ng pagkakataong humingi ng awa. Boss, masyado kang malupit. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin kung kailangan mo ng tulong. Buti pa si Sean. At least kaya niyang umalis mag-isa. Nagdala pa siya ng ilang bote ng alak bago siya umalis. Napatingin si Erisa habang kinakaladkad ang mga lalaki. Iyon ay medyo malupit. Lumingon si Erisa sa isang tao at nagtanong, talaga bang hahayaan mo ang iyong mga bodyguard na iwan sila sa hanay ng bundok? Kung tama ang pagkakaalala ko, may haunted cemetery ang lugar na iyon. Tumingin siya sa bintana at wala siyang nakita kundi kadiliman. Higit pa sa lakas ng loob ang kailangan para makaligtas sa gabi sa isang lugar na ganoon. Sila ay matatakot na walang isip. Ano, masama ba ang loob mo sa kanila? Tanong ni Benjamin sa hindi kaaya-ayang tono. Pinagmasdan niya ito habang nagtatanong. Napangiti ang mga labi ni Erisa bago itinuro, hindi mo ba sila kaibigan? Bakit ang sama ng loob mo sa kanila? Isang maliit na kalokohan lang ang ginawa nila sayo. Kabanata 264. Baliin ko sana ang mga paa ng mga tauhan ko kung hindi ko sila kaibigan, sagot ni Benjamin habang may masamang ekspresyon. Bahagyang umawang ang labi ni Erisa. Walang imek, tumalikod siya at bumalik sa banyo para maglaban ng damit. Pinisil niya ang mga damit na tuyo, hinawakan ang mga hanggar, at dinala ang lahat sa balkonahe upang isabit ang mga damit. Sinundan ng tingin ni Benjamin ang kanyang figure at sinundan ang kanyang pink na damit, ang paraan ng kanyang nakatali na buhok na sumasayaw sa hangin, at ang nakalantad na neckline. Siya ay napakaganda, halos imposibleng tumingin sa malayo sa sandaling iyon. Bahagyang nanlabo ang tingin ni Benjamin habang nakakunot ang noo. Nakita ni Kingsley ang kagandahan niya kanina. Agad na bumangon ang sama ng loob ni Benjamin. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Erisa. Nakilala niya ang ringtone, kaya dali-dali siyang lumapit, ngunit basa pa rin ang kanyang mga kamay. Sagutin mo ang tawag para sa akin, pakiusap. Kumunat ang noo ni Benjamin at hindi siya pinansin. Niinis ng bahagya si Erisa, ngunit ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-swipe ng telepono gamit ang mga kasukasuhan sa kanyang mga daliri. Pagkatapos noon, binuksan niya ang speaker. Mommy, Mommy, pinuno ng kanyang mahal na tinig ang kanyang puso ng init at kaligayahan. Hey, sweethearts, bakit hindi ka natutulog? Pasado 11:00 na. Sumagot si Zachary, matutulog na sana kami pagkatapos mag-shower bandang 10:00, pero nakipaglaro kami kay Lolo hanggang ngayon. Natuwa si Erisa at nagtanong, natutulog na ba ang lolo mo? Sagot ni Gavin, yeah, Mommy. Tatawag lang kami pagkatapos bumalik si Lolo sa kwarto niya. Ngumiti si Erisa at itinuro, kung ganoon ay matulog ka na rin. Huwag kang masyadong magpuyat. Hindi iyon pinansin ni Oliver at nagtanong, Mommy, nagtatrabaho ka pa ba? Pagkatapos ay nagbabala si Jasper, kung gayon, dapat mong tandaan na huwag uminom ng anumang alak, okay? May masasamang tao sa labas. Tumango si Jessie at nagtanong, Mommy, kailan ka pupunta para sunduin kami? Ang mga bata ay nakikipagkompetensya laban sa isa't isa upang makipag-usap kay Erisa, at iyon ang nagpangiti sa kanya. Sagot niya sa pinakamatamis na tono. Tapos na ang party, at pwede na akong magpahinga. Kaunti lang ang nainom ko, para hindi na kayo mag-alala.
Jessie, magiging abala ako sa susunod na mga araw, kaya makipaglaro sa iyong mga kapatid at maging mabuti sa lugar ng iyong lolo, okay? Sasanduin ko lahat kapag tapos na ako sa trabaho ko dito. Tinitigan ni Benjamin si Erisa. Ha, ang sweet niya talaga kapag kausap ang mga bata. Pupunta kami doon para sunduin kayo bukas ng gabi, dagdag ni Benjamin. Lumingon sa kanya si Erisa. Paano siya nakakasigurado na madi-discharge na siya bukas? Tumingin si Benjamin sa kanya bago ibinalik ang atensyon sa kanyang dokumento. Natahimik agad ang 5 makukulit na bata. Ilang sandali pa bago sinabi ng isa sa kanila, Mommy, you should go home soon. Mag-ingat at huwag masyadong late. Hindi ito ligtas para sa iyo. Halatang may ipinapahiwatig ang mga bata. Napaawang ang lobby ni Benjamin sa narinig. Sumilip muna si Erisa bago umungol. Okay, kids, matulog ka na. Magandang gabi, mahal. Magandang gabi po, Mommy. Ilang halikang ginawa ni Erisa sa telepono para ipadala ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak bago niya ibinaba ang tawag. Tumingin si Benjamin at inisip kung ganoon na ba ang ugali niya kapag nakikipag-usap siya sa kanyang mga anak. Tumalikod na si Erisa at ibinaba ang iba pang damit bago niya isinara ang pinto sa balcony. Pagkatapos noon, sinarado niya ang kurtina. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo upang ibalik ang walang laman na basket. Nang makalabas siya, tinitigan niya ang napakaraming natitirang lobster at ang mga shell nito. Tila iniisip niya kung paano niya lilinisin ang lahat. Papisokan ang mga tanod at linisin ito, utos ni Benjamin. Lumingon si Erisa para tingnan kung kumusta si Benjamin bago siya pumunta para kunin ang mga bodyguard. 2 lalaki lang ang nakapwesto sa labas dahil ang iba sa kanila ay nagpunta para dalhin sina Kingsley at Sean sa bulubundukin. Sa sandaling iyon, ang 2 lalaking iyon ay pinipilit pa ring umakyat sa bundok. Mahigpit na hinawakan ni Kingsley ang kamay ni Sean at halos damaykit siya sa huli. Holy moly, napakadilim at nakakatakot dito. Sa sobrang inis ni Sean ay natahimik siya sandali doon. How I wish na makita ka ng mga babae sa kalagayan mo ngayon. I wonder kung magugustuhan ka pa rin ba nila pagkatapos nito. Ah, nagseselos ka ba? Pang-aasar ni Kingsley na lalong humigpit ang hawak sa kamay ni Sean. Nagseselos, ng ano, STD mo, sabi ni Sean na nagpaputok pabalik. Kabanata 265. Hoy, ito ay sapat na, tama ba? Bahagi ito ng bulubundukin, kaya pwede na kayong bumalik at magsumbong sa inyong pinagtatrabahuhan ngayon, sigaw ni Kingsley habang nakatalikod para kausapin ang mga bodyguard. My gosh, kailangan ba talagang maging mahigpit sila? At isipin na ibinabahagi ko noon ang lahat ng magagandang bagay sa kanila. Nilinaw ni Mr. Graham na samahan namin kayong 2 sa kabundukan kung saan kayo magpapalipas ng gabi, sabi ng pinuno ng mga bodyguard. Nanatili siyang hindi natinag habang sinenyasan ng 2 lalaki na magpatuloy sa pagsulong. Napaawang ng husto ang lobby ni Kingsley sa narinig. Natuto na ako, hindi pa ba sapat iyon? Hindi siya pinansin ng pinuno. Tara na, sabi ni Sean. Inilibot niya ang paningin kay Kingsley. Walang kwenta ang pagmamakaawa, kaya talagang nagsasayang ka lang ng hininga. Nagpout si Kingsley, ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sundan si Sean at magpatuloy. May gumagalaw sa dilim habang naglalakbay sila sa kagubatan. Ah, tumalon si Kingsley mula sa kanyang balat at niyakap si Sean, halos matamba ang huli. Anong kalokohan ang sinisigaw mo? Singgal ng galit na si Sean. May narinig ako, sagot ni Kingsley sa nakakatakot na tono. Umikot ang mata ni Sean at sinabing, daga lang yan. Jeez, hindi ako makapaniwala na ang kailangan lang ay isang daga para takutin ka sa iyong talino. Daga. Inilibot ni Kingsley ang paligid habang nakataas ang kanyang bantay. Madilim na, at ang mga sanga ay umuugoy-ugoy at nanginginig sa bawat alulong ng hangin. Walang imik ang mga bodyguard habang nakasunod sila sa likod ng mga lalaki. Habang ang lahat ay nakipagsapalaran sa mas malalim na kagubatan, ang lugar ay naging mas malamig at mas malamig. Isang bagay sa Kingsley ang nabigla nang makita niya ang sementeryo, at siya ay nabigla. Babalik ako. Iniwan ni Kingsley si Sean at tumalikod para makaalis sa lugar, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Sinabi sa amin ni Mr. Graham na ipaalam sa iyo na kung aalis ka sa bulubundukin ngayong gabi, dadalhin ka namin sa isang abandonadong isla. Bakas ang takot sa mukha ni Kingsley. Benjamin Graham, ang kulit mo. Umiling si Sean at nagpatuloy sa pagsulong. Ang mga bodyguard naman ay nanunood habang si Kingsley ay sumisigaw na parang nawala ng malay. Maya-maya, bumalik si Kingsley at hinabol si Sean para makasabay.
Thank the heavens na nandito si Sean sa tabi ko. Mahigpit na kumapit si Kingsley sa braso ni Sean. Napatitig si Sean sa braso na medyo nakakabit sa sarili ni Kingsley. Hindi talaga alam ng una kung ano ang sasabihin sa sitwasyon, kaya hinayaan niyang patuloy na yakapin ng huli ang brasong iyon. Sinong mag-aakala na ang lokong ito ay talagang takot sa dilim at multo? Hindi makatao ang hatek na yan. I am so cutting ties with him. Walang katapusang reklamo ni Kingsley. Sa kasamaang palad, wala si Benjamin para marinig ang lahat ng iyon. Hindi sana sinabi ni Kingsley ang lahat ng malakas kung si Benjamin ay nasa saklaw ng pandinig, bagaman. Bakit hindi ka nagreklamo ng malakas kanina? Pang-aasar ni Sean. Kinagat ni Kingsley ang kanyang mga ngipin at pinabulaanan, bueno, bakit hindi mo ginawa? Humalaklak si Sean at sumagot, wala akong balak magreklamo kahit ano dahil, hindi katulad mo, hindi ako retard. Grabe, wala rin naman ako dito kung hindi dahil sa katangahan mo. Hindi iyon mapabulaanan ni Kingsley, kaya tumahimik siya. Pagdating nila sa designated location, tumalikod at umalis ang mga bodyguard. Oy, aalis na ba kayo ng ganon-ganon lang? Hindi mo ba kami babantayan para makasigurado na hindi kami makakalusot? Sigaw ni Kingsley sa mga bodyguard. Ang kanyang mga sigaw ay natakot sa mga ibon at nagpapakpak sila ng kanilang mga pakpak at lumipad palayo. Namutlasa, takot si Kingsley at napahigpit ang hawak niya sa braso ni Sean. Alam ni Mr. Graham kung nasaan ka, ngunit maaari kang umalis kung hindi ka natatakot sa kanyang mga parusa, sagot ng pinuno ng mga bodyguard bago niya pinamunuan ang kanyang mga tauhan at umalis sa lugar, meron. Masyadong maraming lamok sa paligid, kaya mas mabuti kung bumalik na tayo sa ospital. Ikaw ay malupit, masamang bagay. Single ni Kingsley. Pagkaalis ng mga bodyguard, si Kingsley at Sean na lang ang nandoon. Lalong natakot iyon kay Kingsley, at ang mga puno sa paligid ay mukhang nakakatakot kaya nag-goosebumps siya. Inilibot ni Sean ang kanilang paligid at nakita niya ang isang maliit na gazebo sa unahan, kaya naglakad siya. Bakit tayo nakikipagsapalaran ng mas malalim sa lugar? Tanong ni Kingsley. Nanginginig ang mga braso at binti niya habang mahigpit na nakahawak kay Sean. Lumingon si Sean sa lalaki at sumagot, you are welcome to stay kung ayaw mong sumama sa akin. Huwag kang maglakas loob na iwan ako. Single ni Kingsley habang nakatitig. Bahagyang tumawa si Sean at nagpatuloy sa paglalakad. May gazebo sa unahan, sabi ni Sean. Sumunod si Kingsley sa likuran habang maingat na tumingin sa paligid habang nakataas ang kanyang bantay. Nag-aalala siya na baka may biglang lumundag at tambangan sila. Hawak ng Enveldrama, org ang nilalamang ito. Marahil ay talagang haunted ang lugar, o baka nasa isip lang ni Kingsley ang lahat, ngunit naramdaman niyang may malamig na bagay na dumampi sa kanyang leeg. Sean, nararamdaman mo bang may mali? Kabanata 266. Wala lang, sagot ni Sean habang inaakay si Kingsley sa gazebo at umupo. Nasa likod si Kingsley, pero hindi siya naglakas loob na lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari. Masasabi ni Sean na kinilabutan si Kingsley, at gusto ng una tumawa ng malakas dahil doon, ngunit naaawa rin siya sa lalaki. Ilang libingan lang, paano ba naman kasi natatakot ka na? Hindi ka natatakot, kaya syempre, madali para sa iyo na sabihin iyon. Reklamo ni Kingsley, na natuksong kahit papaano ay gumapang sa bulsa ni Sean at doon magtago. Uminom ka, inihagis ni Sean si Kingsley ng isang bote ng alak at nagbukas ng isa pang bote para sa kanyang sarili. Kamusta ka pa sa mood uminom? Gulat na tanong ni Kingsley. Bakit hindi ako magiging? Inilibot ni Sean ang kanyang mga mata. Ang gabi ay bata pa, at kailangan nating manatili dito buong gabi. Maaari rin tayong gumawa ng isang bagay upang matulungan tayong matulog. Natural lang na hindi matakot ng lugar si Sean. Isa siyang doktor at nakipag-ugnayan sa 12 ng mga bangkay. Ang mga nabubulok na buto sa libingan ay, sa makatuwid, wala sa kanya. Sa katunayan, ang sitwasyon sa morgue ay higit na takot, at kailangan niyang manatili sa gabi sa panahon ng kanyang internship. Sa kabila ng sitwasyong iyon, hindi natakot si Sean. Hindi ka ba talaga natatakot? Tanong ni Kingsley, na malapit nang tumingin kay Sean. Ang una ay patuloy na naramdaman na tila ang huli ay nagpapanggap ng kanyang kalmado. Siyempre hindi. Ano sa tingin mo matatakot ako? Inilibot ni Sean ang kanyang mga mata kay Kingsley. Nanginginig ang mga labi ni Kingsley. Sa tingin mo haunted ang lugar? Pakiramdam ni Sean ay walang imat. Bakit pilit niyang pinag-uusapan ito sa kabila ng sobrang takot? Kung hindi ka natatakot sa mga tao,
na lahat ay nakikita at nahahawakan mo, bakit ka natatakot sa hindi madaling unawain ng mga multo? Pang-iinis ni Sean. Gusto niyang i-cross arms, pero nakayakap si Kingsley sa isa sa kanila. Napilitan si Sean na gamitin ang kabilang braso niya bilang unan at humiga para tumingin sa langit. Ito ay isang magandang lugar para sa stargazing. Panipi, itinaas ni Kingsley ang kanyang ulo at, tulad ng ipinangako, isang langit na puno ng mga bituin ang lumitaw sa itaas. Ito ay maganda. Maya-maya lang, may humila sa shirt niya sa dilim. Sigaw ni Kingsley at tumalon. Ah, multo. Ano ba, pare? Reklamo ni Sean na napatalon sa biglaang kalokohan ni Kingsley. May humila sa shirt ko, sagot ni Kingsley. Nawala lahat ng kulay sa mukha niya. Lumingon si Sean at may nakita siyang nawawala sa kakahuyan. Nasulyapan lang niya ang buntot nito. Nag-udyok iyon kay Sean na umiling sa galit at sinabing, unggoy lang iyon. Hindi makapaniwalang tumitig si Kingsley at nagkomento, hindi ako makapaniwala na may mga unggoy dito. Umirap si Sean sa inis at mamulong, mabuti na lang at malusog ang puso ko. Kung hindi, kailangan kong ma-ospital pagkatapos ng mga sigaw mo na takutin ako ng ganoon. Awkward nang umiti si Kingsley at sinabing, well, how was I supposed to know na may mga unggoy dito? Wala kaming nakita sa aming daan. Iniisip ko kung ano pa ang nasa labas, hindi mo akalain. Wala namang halimaw, di ba? Namilog ang mata ni Sean habang pinagmamasdan si Kingsley na walang tigil na bumubulong. Natakot si Kingsley sa kanyang talino, kaya patuloy niyang kinakausap si Sean. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang pag-uusap na iyon, ngunit ang mga lalaki ay tumigil sa pag-uusap. Maya-maya lang, may ingay na nagmula sa dilim. Hots! Iyon ang pinaka-nakakatakot na ingay na narinig ni Kingsley, at agad na bumagsak ang kanyang buong katawan. Hots! Hots! Natatakot na niyakap ni Kingsley si Sean. Sean, ano yon? Bakit parang ang creepy? Narinig din ni Sean ang kwago, at, kahit na hindi siya komportable sa tunog ay hindi siya natakot. Isang kwago lang. Bakit ganyan ang iyak ng kwago? Parang sigaw ng bata, ungol ni Kingsley habang maingat na iniskan ang lugar. Ano ang tunog ng kwago noon? Hamon ni Sean. Talagang pinagsisisihan niya ang pagpunta sa ospital kasama si Kingsley. Kung hindi niya ginawa iyon, hindi siya natutulog sa kagubatan na puno ng lamok ng gabing iyon. Gusto ko nang umuwi, naaawang sabi ni Kingsley. Gusto mo bang pumunta sa isang abandonadong isla sa malapit na hinaharap? Magiliw na paalala ni Sean. Fuck, bulyo ni Kingsley. Hot, sumigaw pabalik si Kingsley. Oh, quit screeching. Sinusubukan kong matulog dito. Hindi nakaimik si Sean. Kasalanan ng kwago kung bakit niya ako takutin, giit ni Kingsley. Inihagis niya ang isang bote sa direksyon ng kwago. Wala nang ingay matapos mabasag ang salamin. Not bad, papuri ni Sean habang nag-thumbs up kay Kingsley. Sa ospital, napanganga si Erisa habang inalis ng mga bodyguard ang mga yulang. Miss York, gusto mo bang mag-uwi ng ilang hindi nagalaw na lobster? Hindi, pakialisin silang lahat. Maari niyo itong ibahagi. Pagkasabi noon ay pumunta si Erisa para kumuha ng basahan para linisin ang mesa. Kabanata 267. Kinuha ng mga bodyguard ang basura at ang yulang. Nagtabi sila ng tigi-isang kahon para sa kanilang sarili habang ang iba ay ipinamahagi sa mga medical practitioner na naka-duty. Parang narinig ko si Mr. Watts na sumisigaw. Sumilip si Erisa sa bintana, iniisip kong naisip niya ang kabuuan nito. Napatingin si Benjamin sa kanya. Bilisan mo, gusto ko nang matulog. Bahagyang natigilan si Erisa dahil doon. Tinitigan siya nito, walang imak. Sige na, hindi kita pinipigilan. Tinitigan siya ni Benjamin. Hindi ko kaya, bukas ang mga ilaw. Napaawang ang bibig ni Erisa. Gayunpaman, ginawa niya ang sinabi sa kanya at binilisan. Dalhin mo ang damit ko. Gusto kong magpalit, sabi ni Benjamin sa kanya pagkatapos niyang maglinis ng mga gamit. Lumapit si Erisa sa kanyang bag. Pajamas, sinulyapan siya nito. Oo. Ibinaba ni Benjamin ang mga dokumento at umupo ng tuwid. Inabot sa kanya ni Erisa ang kanyang boxers at pajama at ibinaba ang kanyang bag. Nagbabago si Benjamin nang tumalikod siya. Kaya naman, tumingin siya sa malayo para bigyan siya ng privacy. Nang matapos siyang magpalit, inilagay niya ang kanyang bathrobe. Papatayin ko na ba ang mga ilaw? Gusto kong magtrabaho ng ilang sandali pa. Umupo si Benjamin at kinuha ang kanyang mga dokumento. Nagngagat ang ngipin ni Erisa sa inis.
Pinilit niya akong magmadali ngayon lang kasi gusto niyang matulog, tapos ngayon sinasabi niya sa akin na magtatrabaho pa siya ng konti. Sino ang gumagawa niyan? Hindi mo ba matutuloy bukas? Gabi na talaga. Pinaalalahanan niya ito na alagaan ang sarili. Maaaring maghintay ang trabaho. Darating si Ethan para kunin ang mga dokumentong ito bukas ng umaga, sagot ni Benjamin. Tinitigan siya ni Erisa at muling umupo sa couch. Naglagay siya ng unan sa isang dulo, humiga, at nagsimulang mag-scroll sa kanyang telepono. Kinuha ni Erisa ang larawan ng ospital, nag-type ng ilang caption, at ipinost ito sa kanyang Instagram story. Lumiwanag ang telepono ni Benjamin nang makatanggap siya ng notification. Napatingin siya kay Erisa at binasa ang notification. Erisa, sigh. Sa sofa ako matutulog ngayong gabi. Napakalungkot ng buhay. Tumawa si Benjamin. How dare she whims when I'm having it worse. Lahat ng teksto karapatang ari Enveld, art, ama, org. Hindi alam ni Erisa na nakita ni Benjamin ang kanyang post. Teka, makikita ito ng mga bata bukas pagkagising nila. Mabilis niyang binura ang kanyang post sa isiping iyon. Nagtataka ako kung paano kinakaya ng lahat sa trabaho. Buong hapon akong wala, pero walang nagping sa akin. Biglang napagtanto ni Erisa na wala siyang natatanggap na kahit anong mensahe mula kaninang hapon habang tinitingnan niya ang kanyang telepono. Kakaiba ito. Pinag-isipan niya ito at nagpas siyang magpadala ng mensahe sa group chat ng kanyang departamento. Erisa, may tao pa ba? Buong hapon akong wala. Kumusta ang trabaho? Ron, Miss York. Sa wakas nakabalik ka na. Erisa, gising ka pa. Ron, kakauwi ko lang galing trabaho. Erisa, kasalanan ko ang lahat. Napagtanto niyang nadagdagan ng trabaho ng kanyang kasamahan dahil sa kanyang pagliban. Erisa, paano yung iba? Ron, umalis sila ilang oras mas maaga. Miss York, kumusta ang pakiramdam ni Mr. Graham? Natigilan si Erisa. Paano nalaman ni Ron na nagkasakit si Benjamin? Erisa, paano mo nalaman? Ron, sinabi sa amin ni Mr. Frank ang tungkol dito. Ang sabi niya huwag kang istorbohin dahil kailangan mong alagaan si Mr. Graham. Natigilan si Erisa. Sinabi ba talaga ni Ethan yon? Erisa, anyway, gabi na, magpahinga ka na. Erisa, bigla siyang tinawag ni Benjamin. Mabilis siyang bumangon at lumingon sa kama ng ospital. Oo, Graham. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Nauuhaw ako. Nakuha ko. Tumayo si Erisa, ibinaba ang kanyang telepono, at binuhusan siya ng isang basong tubig. Bumuti ang pakiramdam ni Benjamin matapos makita kung gaano siya masunurin. Ano na naman ang ginawa mo? Kinuha niya ang baso ng tubig kay Erisa at tinitigan siya. Nakikipag-chat lang. Inamin ni Erisa. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Kasama kanino? Kabanata 268. Sinamon siya ng tingin ni Erisa. Kasama ko. Tinanong ko siya tungkol sa trabaho. Humajejek si Benjamin sa pang-aalipusta. Mukhang marami kayong dapat pag-usapan. Hindi ko ine-expect na magkakasundo ka pala sa kanila. Tutal, ilang araw na lang. Ang mga mata ni Erisa ay kumikinang sa amusement habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita niya sa tono nito na tumutulo ito ng sarcasm. Kumunat ang noo ni Benjamin. Anong tinitingin-tingin mo? Napangiti si Erisa. Graham, hindi ka naman nagseselos ha. Dumilim ang mukha ni Benjamin habang tinitigan siya ng malamig na titig. Hindi ko kinukonsinte ang pag-iibigan sa opisina. Oh, napabuntong hininga si Erisa. Hinaplos niya ang kanyang baba, mukhang distressed. Graham, empleyado mo rin naman ako diba? Pero hinihiling mo na maging babae ka. Kaya labag ito sa iyong mga prinsipyo, tama ba? Since what we have between us is considered office romance. Talaga bang magandang ideya ito? Napakurap si Erisa at napatitig sa gwapong katangian ni Benjamin. Dumilim ang mukha ni Benjamin. Hinihiling ko lang na maging babae ka. Hindi ko sinabing may relasyon tayo. Ngumuso si Erisa. May pagkakaiba ba? We're a couple anyway. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Kung gayon dapat mong itikom ang iyong bibig at gawin lamang ang sinabi sa iyo. Natigilan si Erisa. Paano magiging walang hiya ang isang tao? Kahit ano, sikreto ko na lang ito dahil maraming perks na nakikipag-date sa kanya. Hawak ng Enveldrama, org ang nilalamang ito. Pero nasabi na ni Ethan ang lahat ng iyon sa mga kasamahan ko. Kahit sino ay makakapagsabi na mayroon tayong nangyayari. Napakurap-kurap si Erisa habang sinusubukang makaisip ng isang countermeasure. Ano bang tumatakbo sa isip mo?
Ibalik mo ang baso. Itinulak ni Benjamin ang baso sa kanya nang makita ang mapanuksong ngiti nito. Kinuha ni Erisa ang baso at tinitigan siya. Ano sa tingin mo ang tumatakbo sa isip ko? Binalik ni Erisa ang tanong sa kanya. Nilinggan siya ni Benjamin, kinuha ang dokumento, at bumalik sa kanyang trabaho. Nagpout si Erisa, magtatrabaho ka pa ba? Oo, mataray na sagot ni Benjamin. Tinitigan siya ni Erisa saglit at sinabing, gusto mo ba ng hapunan? Kumunat ang noo ni Benjamin. Hindi. Kung ganoon, gusto mo bang pumunta sa banyo? Tumango si Erisa. Napatingin si Benjamin sa kanya. She smiled sheepishly. Nagtatanong lang ako. Tutal, may balak akong matulog kaagad. Baka sakaling i-boss niya ako pagkatapos kong makatulog. Matulog ka na. And stop pestering me. Babala ni Benjamin at bumalik sa trabaho. Binuhusan siya ni Erisa ng isang basong tubig at inilagay sa bedside table niya bago bumalik sa sofa. Humiga siya at humiga. Naging abalang araw para sa kanya mula nang maging abala siya sa trabaho at pag-aalaga kay Benjamin. Sa sobrang pagod ni Erisa ay nakatulog siya nang tumama ang ulo niya sa unan. Tumangala si Benjamin nang wala siyang narinig mula sa kanya. Ang susunod na alam niya, inilapag niya ang dokumento at naglakad papunta sa sopa. Kumunat ang noo niya nang mapagtanto ang ginagawa niya. Nag-check-in lang ako sa kanya. Katwiran niya, nakakunot ang noo ni Erisa sa couch na nakabusangot ang mukha. Mukhang hindi siya komportable, at nasaan ang kanyang kumot. Hindi ba siya lalamigan bukas? Sa pag-iisip na iyon, niyakap siya ni Benjamin at naglakad patungo sa kama ng ospital. Marahan niya itong inihiga sa kama at tinakpan ng kumot. Erisa smacked her lips at gumalaw. Tumigil si Benjamin. Matapos matiyak na wala pa rin siya rito, pumunta siya sa kabilang bahagi ng silid. Kinuha niya ang mga dokumento at pinagpatuloy ang paggawa sa sofa. Pinatay pa niya ang karamihan sa mga ilaw. I'm just letting her have a good rest since she has been taking good care of me. Nagdahilan si Benjamin bago bumalik sa trabaho. 12:30 na ng umaga nang matapos siya sa trabaho. Inayos niya ang mga dokumento, nagpahinga sa banyo, at natulog. Kabanata 269. Si Erisa na kanina patahimik na natutulog ay biglang tumalikod at kumapit sa kanya pagkahiga niya. Naisip ni Benjamin na matatamaan siya ng husto kung hindi siya naging mabilis. Dumilim ang mukha niya habang inaayos ang ayos ng kanyang pagtulog. Gayunpaman, muli siyang hinarap ni Erisa pagkaraan ng ilang sandali. Pinulupot niya ang baywang niya sa isang mahigpit na yakap sa pagkakataong ito. Pinunasan pa niya ang sarili sa kanya sa magiliw na paraan. Yakapin mo ako. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinitigan siya. Nanaginip ba siya? Sino kaya ang pinapangarap niya? Itinaas niya ang kanyang baba at nagtanong sa mahinang boses, babae, kilala mo ba kung sino ako? Yakapin mo ako. Ipinatong ni Erisa ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at marahang sinisipsip ang kanyang balat. Napasinghap ng mariin si Benjamin habang lumalawak ang kanyang mga pupil. Napalunok siya ng mariin at pinandilatan ng mata si Erisa habang ang isang alon ng pagnanasa ay lumundag sa kanya. Alam ba niya ang ginagawa niya? Hindi alam ni Erisa ang kanyang ginawa sa kanyang gulong-gulong estado. Kusang kinagat niya ang utong nito. Mamantong hininga si Benjamin. Namumula ang kanyang pisngi habang unti-unting nawawala ang kanyang pagpipigil sa sarili. Itinaas niya ang baba ni Erisa, inilagay ang isang kamay sa likod ng kanyang ulo, at hinalikan siya ng malalim. Nasa cloud9 si Erisa habang napanaginipan niya ang paghalik sa kanya ni Benjamin. Napakasarap sa pakiramdam kaya hindi niya maiwasang magpakasawa dito. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at iginanti ang mapusok nitong halik. Naisip niyang magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil panaginip lang iyon. Hindi niya alam na ang mga halik nito ang nagtulak sa kanya sa gilid. Hinigpitan ni Benjamin ang pagkakahawak sa bewang niya. Gusto niyang pasukin siya at ipakita kung sino ang nangunguna sa palabas. Akmang gagawin niya iyon, tumunog ang kanyang telepono. Nabalik sa katinoan si Benjamin, sinulyapan ang walang malay na babae, at itinulak ito sa isang tabi bago kinuha ang kanyang telepono. Nang makita niyang si Kingsley iyon ay agad niyang ibinaba ang tawag at pinatay ang telepono. Napa-facepalm si Benjamin nang lumingon siya at nakita niya si Erisa na mahimbing na natutulog sa ilalim ng kumot. Maya-maya pa ay bumangon na siya at pumunta sa restroom. Damn it, almost have my way with her. Bumagsak ang mukha ni Benjamin. Siya ay kumuha ng 30 minutong malamig na shower upang mapagan ang kanyang nag-aalab na pagnanasa. Nang makalabas siya ng shower at nakitang nakahandusay si Erisa sa kama ay nagumbok ang mga ugat sa noo.
Lumapit siya, binaliktad siya sa gilid niya, at nahiga. Gayunpaman, muli itong binalika ni Erisa bago pa man siya makatulog. Iisipin niya na sinasadya niya iyon kung hindi niya alam na nakatulog talaga siya. Napasimangot si Erisa at napaungol bilang pagtutol ng bigyan niya ng mahinang palo ang kwitan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kabilang side. Gayunpaman, muli siyang kumapit sa kanya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Sa huli, nagpa siya si Benjamin na hilahin siya sa kanyang mga bisig at idikit ang kanyang mga binti sa kanyang mga binti upang hindi siya makagalaw. Kinailangan ng bawat onsa ng kanyang paghahangad na huwag sumunggab sa kanya habang ang kanyang matamis na pabango ay umaalingaw-ngaw paminsan-minsan. Muling nabuhay ang pagnanais na ginugol niya ng napakaraming oras upang sugpuin. Ibinaba ni Benjamin ang ulo at kinagat ang batok nito. Napakapang-aasar mo. Sa wakas ay nakatulog siya pagkaraan ng mahabang panahon. Samantala, nagmumura sina Kingsley at Sean habang sila ay naiwan sa kabundukan. Dapat hindi siya magaling. How dare he hang up on me and even off his phone off. Natahimik si Sean habang nakatingin kay Kingsley. Nakita mo itong paparating ngunit tumalon ka pa rin. Tandaang huwag mo akong isali sa susunod. Nakaswatol siya ng ilang lamok habang nandoon siya. Dapat ngayon lang ako nagdala ng mosquito repellent. Isang kabuuang maling kalkulasyon sa aking bahagi. Nagbibiro lang ako. Sinong mag-aakala? Pinagsisisihan ni Kingsley ang kanyang mga ginawa. Mamantong hininga, sinabi ni Kingsley, Sean, laro tayo. Napapikit si Sean. Ano, hindi ka na ba natatakot? Ngumiti si Kingsley ng nakakaloko. Well, at least nakakadistract tayo sa mga laro. Tara, laro tayo ng Dota. Nauuna na siya. Napaisip si Sean habang nakatitig sa kanya. Kabanata 270. Kinabukasan. Ibinaon ni Erisa ang mukha sa kumot ng malabo ng magising. Ito ay sobrang komportable. Ngunit ang una na ito ay tila medyo talbog. Teka, bouncy. Nang mapagtantong may mali, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang Adam's apple. Isang lalaki. Tumunog ang mga alarm bell sa kanyang ulo. Gangulong na sana siya sa kama nang may malalim na boses ang narinig niya. Paano ito? Napalunok siya at dahan-daang tumangala. Bumilis ang tibok ng puso niya nang titigan siya nito. Umaga, Graham. Napangiti si Erisa ng nakakaloko. O mahal, paano ako napunta sa kanyang kama? Wala man lang akong maalala. Nag-sleepwalk ba ako? Sandali lang. Nagkaroon ako ng magandang panaginip kagabi. Hindi ito totoo, di ba? Nagmamasid si Benjamin sa amusement habang ang babaeng nasa harap niya ay namula-mula sa pagkadismaya ay naging namumula. Anong problema? Inangat niya ang baba niya ng mapang-akit. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Bahagya siyang tumawa habang sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan at pinasadahan ng mga daliri ang dibdib nito. Ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda ng figure mo. Magsasalita na lang ako ng paraan para makaalis dito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga diamante habang siya ay nakasilip sa kanya. Nagdilim ang tingin ni Benjamin, at marahan niyang idiniin ang lobby nito sa lobby niya. Nanlaki ang mata ni Erisa sa gulat. Sa sandaling iyon, nilamon siya ng kanyang panlalaking amoy. Nablangko ang isip niya nang hinalikan siya ni Benjamin hanggang sa malagutan siya ng hininga. Sa wakas ay binitawan na niya ito bago siya hinimitay dahil sa inis. Dinaikit ni Benjamin ang noo nito sa noo niya habang nakatitig sa namumula nitong mukha. Siya ay tumingin kaya kaakit-akit na kahit sino ay magkakaroon ng gumiit na sirain ang kanyang uto para sa oras sa dulo. Nakaon siya nito. Ramdam na ramdam niya ang mainit nitong hininga sa mukha niya at ang init ng katawan nito na halos hindi na dumampi sa kanya. Hinga, nakaramdam ng hiya si Erisa nang mabilis siyang sumipsip ng hangin. Hindi niya maiwasang si Benjamin matapos siyang pagtawanan. Akala ko sinabi mo na hindi mo ako gusto. Bakit mo ako niyayakap? Bakit sa tingin mo? Hinigpitan ni Benjamin ang pagkakayakap sa kanya at hinayla siya palapit sa kanya. Si Erisa ay namula ng matingkad at hindi naglakas loob na salubungin ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kanyang boner. Pervert, bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ay nakakahiya. Gayunpaman, hindi ito naapektuhan ni Benjamin. Bitawan mo ako. Tinulak niya siya palayo, naguguluhan. Napalunok si Benjamin at nagbabala sa mahinang boses, huwag kang gumalaw. Alam ba niya ang ginagawa niya ngayon? Halos hindi siya nakapikit kagabi. Ibinaba ni Erisa ang ulo at samandal sa kanya. Namula siya dahil sa kahihiyan. Naisip ni Benjamin na mukha siyang maamo at banayad na babae kapag siya ay nahihiya. Kaya naman, hindi niya maiwasang asarin siya. Nanay ka na.
Kaya bakit nahihiya ka pa rin? Hindi ako nahihiya. Ikaw na. Tumangala si Eresa at sinaman siya ng tingin. Ano ang kinalaman nito sa pagkakaroon ng mga anak? Normal lang ang mapahiya. Hindi kaya umiiwas lang siya pero pervert talaga siya. Masasabi ni Benjamin kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan sa hitsura ng kanyang mukha. Lihim mo bang sinasamsam ako? Hindi ako maglalakas loob. Ngumiti si Eresa sa kanya. Ngumuso si Benjamin bilang tugon. Graham, pwede bang bitawan mo ako ngayon? Hindi na nakayanan ni Eresa ang pagkakayakap sa kanya. Nag-aalala siyang lalamunan siya nito kapag nagpatuloy sila. Isa pa, hindi niya akalain na mapipigilan niya ang sarili na suntukin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kaakit-akit na tao. Hindi ba ikaw ang nakayakap sa akin ngayon? Panunuya ni Benjamin, habang nakatitig sa kanya. Damn it, mabilis na bumitaw si Eresa nang mapagtantong siya nga ang nakayakap sa kanya. Tinatamad siyang tinitigan ni Benjamin. Tungkol kagabi.